syempre, hinaharap ko lagi yung pinanghihilitan nung character ko. Hindi kasi pwedeng parang mababaw lang or kahit sa tingin niyo simple lang yung eksena, dapat talagang malalim yung pinagdadaanan ng character. So, inaral ko talaga yung nagmahal siya, tapos nag-expect, tapos nabigo, yung ganong story ng isang babae na siguro naranasan na rin ng karamihan sa mga babae. Yun yung talagang wina-work ko kasi maraming factor yun eh, maraming pinagdadaanan ng isang tao kapag nagmamahal tapos nabigo. Kasi kasama ba sa preparation mo na nanonood ka muna ng mga episodes nila, kung gaano katindi yung mga... Hiningi ko po talaga yung, kasi nung time na nag-run yung Ikaw Lamang, yung dating cast, nasa States ako noon. So, hindi ko siya nasubaybayan, to be honest. So, right away when they brought it up sa phone, sabi ko, sige, babalik na ako. Kasi pinagalitan na rin ako ng manager ko. Parang kailangan ko na rin bumalik. Kasi nga namimiss na ako ng mga supporters. So, sabi ko, I'll come back. And since hindi ko nasubaybayan yung Ikaw Lamang, give me sana a few parang tapes or parang files kung pwede from ABS, from Dreamscape ng mga core na important episodes na nangyari. Kasi yung Natalia, yung role ko, yung bata, nahubog na nila agad to be yung kung ano ako ngayon sa soap. So parang kinilangan ko siyang aralin kung ano yung closeness nila ni Franco, kung paano talaga siyang alagaan, kung paano talaga siyang, kung ano yung role niya sa buhay ni Franco, kung bakit ganun na lang siya talagang kinuha and pinalaki. And yung kahit yung final episode nila ng Friday, kahit yun lang yung maalala kong episode, talagang nakukuha ko na lahat ng nararamdaman ng bata. Okay. Best actress ang nasabi sa'yo sa teaser. Dagdag pressure ba yun? Siguro po, sa dinami-rami rin ng risks ko, sa dinami-rami rin ng pagka-experiment ko sa roles and pagka-risky ng ibang roles na tinatanggap ko, happy ako na finally parang na-welcome na talaga ako dito sa industry na to. Hindi lang bilang anak ng parents ko, hindi yung parang meron din akong may bibigay. So, napakagandang opportunity na pumasok sa isang teleseryeng #1 sa prime time na alam kong kahit papano, meron din akong may bibigay sa kwento. Impression mo kay Coco or nagka-banding na ba kayo? Napaka talaga ni Coco, wala talaga akong masabi. Sobrang respected ko yung tao, sobrang bait, totoong tao. Mararamdaman mo pag meron nagbabother sa kanya na gusto niya kasing may mangyari dun sa eksena na hindi nangyayari, hindi siya titigil hanggat hindi nagiging maganda yung scene. Pero kasi may ganun na akala mo parang baka controlling, baka ganun, nakakaano. No, super team player, hindi mo mararamdaman na parang siya yung bida. Parang lahat kami naaangat niya. So rightful siya talaga ng soap na to. Okay, thank you, Case, reaction lang ng iyong parents ngayon na nagbabalik ka sa prime time. Happy mommy ko, syempre, na nag-sign ako ulit sa ABS. Happy siya na finally natatakal ko yung roles na hindi pangkaraniwan para sa amin, girls. So parang nagugustuhan naman niya na parang willing akong mag-take on ng mga roles na kakaiba. Does it feel nagpalitan lang kayo ni Papa mo pagkatapos ng Jessica at ikaw naman ang pumasok? Masaya naman po. Kaya lang, syempre, sana maganda kung nagkasabay kami. But, okay lang naman. Kasi marami naman din akong kasabay sa prime time. Kasi sinabi mo na kanina na i-clear mo na rin yung lahat. How does it feel lang ngayon na ilalabas mo na yung issue at maliwanag for na the sa longest time, ayoko po talagang mag-comment. Lalo pag walang katotohanan. Parang ayoko nang mag-comment kasi wala naman magagawa yun for me. Pero, siguro dahil lang tagal-tagal na. And na-realize ko nga na parang, ano ba naman yung i-deny ko na lang kasi totoo namang hindi nangyari. Yun. Parang, syempre, nabunutan din ako ng tinik sa totoo lang kasi parang finally, maririnig niya from me personally. Talagang walang katotohanan. Yun. Kamusta na kayo ni Paulo? Good naman. Okay, thank you. Yun na.